Right after delivery, 25 days old, maghihintay ka lang ng 15 to 20 days, mag-i-start na yun mag-lay. Pupunta tayo sa laying stage process. Dito na mag-i-start tayong kumita, dito na mag-i-start yung ating business na papaikutin natin yung feeds, yung binili nating feeds, yung pinagbentahan natin ng itlog, ibibili natin ng feeds, and then yung matitira, yun yung magiging ating income. I-separate lang natin doon yung depreciation ng kulungan at saka yung pambili natin ng pugo next season, and then yung iba doon, which matitake home na natin. Kaya diniscuss kanina regarding doon sa feasibility study is 100 to 150 ang net income per 1,000 heads. Yun yung take home. Na less na yung depreciation, and then na less na yung pambili ng feeds, na less na rin yung pambili ng pugo next year. Para that way, hindi ka na ulit bibili ng kuutang sa bangko kung saan ka man umuutang, meron ka na ulit pang kapital. So, yung revolving capital mo. Ang inventory namin dito sa farm, na sinasuggest namin sa mga racer namin, is weekly inventory. Since some feeds dinideliver every week, ang itlog din namin dinideliver every week. So, binebenta namin yung itlog sa dealer or sa direct selling. Pwedeng dealer, may advantages at saka disadvantages yung dealer at saka direct selling. Yung dealer, mababa ang presyo pero wala kang labor. So, siyempre, in direct selling, magdi-deliver ka pa, pero mas mataas mong mabebenta ang itlog mo. So, it's up to you. Pero we suggest na at least meron kang dealer, meron kang direct selling. At least, mas maraming kang binebenta, mas maganda. That way, makokontrol mo yung itlog. Unlike yung isa lang yung kumukuha sa'yo, kung ano yung sabihin niyang presyo, doon ka na. So, that's strategy eh. Dadalhin mo sa farming itlog, highest bidder, pero actually, kasal system din yan. May kasunduan kayo na every week, kung nagdadala ka ng 5,000 sa kanya, dapat 5,000 every week. Hanggang nangingitlog yung pugo nyo. Kaya sinabing kasal, through thick and thin. Hanggang matumal, kukunin, pag mabili, kukunin at the right price. So, yun yung pagbebenta natin ng itlog. So, sa pagbili naman ng feeds, dapat importante rin na yung feeds mo, 1 week. Kung 22 kilos per day per 1,000 heads ang kinakain ng laying stage. So, 22 kilos. So, let's say, 1,000 yung pugo mo, kakain siya ng 22 kilos for 1 week, almost kalahating bag yun per day. So, sa 1 week, mga 3.5 bags ang kinakain niya. Dapat kung o-order ka ng feeds is 5 bags, yung initial mo. So, may buffer ka na 1.5 bags. Why? Kasi, ang pugo medyo maselan. Kailangan hindi nauubusan siya ng feeds. Hindi siya nauubusan ng tubig. So, that way, kung may 1.5 ka na buffer, pag na-delay na delivery, hindi ka mahirapan. So, kaya minsan tatawag ka 3 days before, hindi naman na-deliver, lalo pag masama ang panahon o kung ano man. So, gagawa ka ng paraan na ikaw mag-a-adjust ka doon sa delivery. And then, sabihin mo rin doon sa mga supplier mo na ganun ang layers. Na kailangan continuous ang supply at steady. Dito sa pugo, ang main business natin dito is egg production. It's laying. Second one is meat production. Yung mga blue-breasted, yung mga brown quails, yung mga malalaki. So, that's about mga 8 pieces per kilo. So, ito, yung meat, kaya ako sinabing meat, dahil after 1 year mo siya mapaitlog, ibebenta mo na ito. So, pag binenta mo, as meat, binibenta namin to as tingi is 7 pesos, as wholesale is 6 to 7 pesos. So, yun yung isang business. And then, yung isa pa, yun yan, yung breeding. And then, pwede rin natin gawing balot. And then, pwede rin natin gawing pickled egg. Marami pa tayong mga avenues dito. And then, eventually, yung nangyayari, pag nag-deliver kami ng quail, yung kapitbahay gumagaya. So, pag gumaya yung kapitbahay, kukuha ng pugo, sa'yo rin kukuha. Dahil kukuha doon sa contact. Pwede ka maging ahente. And then, pwede ka rin, ikaw yung magbibigay sa kanya ng feeds. Pwede ka rin, ikaw ang kumita doon. And then, pwede rin, ikaw ang kukuha ng itlog niya. Since kulang ka sa itlog, kikita ka. So, mag-i-start ka sa isang area na ikaw lang yung nagkukwil. Sa ngayon, dumaan na yung quail na napakarami na rin pinagdaanan. Tumaas yan, bumaba. Nag-start yan sa kami, 55 pesos ang isang itlog per 100. So, 55 cents. Ang feeds that time is 400 to 500. That was mga 10 to 15 years ago. Family business pa namin. So, dumaan yan. Maganda kita namin doon. Kaya lang, dumating ang time na taas ng taas ang feeds, linggo-linggo. Ang itlog, hindi tumataas. So, naiwan siya. Tapos, dumating pa si Calamares.
Yung nagtitinda ng kwek-kwek, ang tininda calamares. So, yun ang nabili. So, nawala si Pugo. Kami that time, tumigil kami talaga, to be honest, personally. Tumigil kami for 1 to 2 years. Pero nung that time na tumigil, maraming tumigil at maraming nalugi, ngayon, unti-unti nag-boom. Kasi nag-peak na yung presyo ng feeds, nag-peak na siya sa 1,000 to 1,100. Hanggang doon na lang siya. Pero ang itlog, since sobrang laki ng demand, tuloy-tuloy. Dumating na ang quail na dito lang sa Luzon, Bulacan. Maabot na siya sa Visayas, Mindanao. Actually, kasi yung cycle, yung quail business, nag-start yan sa breeding. Siyempre, kung saan nanggagaling yung stock, doon manggagaling kung saan tataas ang supply. So kami dati, kung sasabihin na natin, ang breeder dito is sa Bulacan, mostly ang breeder sa Bulacan. Kung saan po kami dati, ngayon 3 or 2 na lang kami natitira. Marami nang tumigil that time. Ngayon, kasi dumating nga sa low season. So, kaya ngayon sinushoot namin to ngayon September. Fully booked na kami hanggang December. So, kung o-order ngayon, January na. Ganun sobrang kulang. So, kung kulang sa supply ng sisiw, meaning kulang din sa supply ng itlog. Tataas ang presyo ng itlog. Isa pa, na-scattered na yung quail eh. Hindi na siya concentrated sa isang area na Manila lang yung dinadalan. So, nakapagpaitlog tayo ng pugo. So, yun na yung mga kailangan natin gawin habang nagpapaitlog tayo ng pugo. And then, pupunta tayo, sinasabi ko na kakasa natin yung pugo. Kami, normally, calendar method kami. Nagpapasok kami ng pugo June. That's peak season. July, August. Hanggang March, peak season yan. Kasi, ang number 1 market ng itlog is yung estudyante. So, importante, habulin natin pasukan. Ang mag-off peak lang yan pag ulan at bagyo. So, ang ginagawa namin, calendar method. Ito, importante pag mag-start ka. Mag-start ka kung kailan mataas ang presyo ng itlog na marami kang pugo. Kasi, pagka nag-start, hindi nag-equilibrium yun, nag-start ka na maraming pugo ka, na mababa ang presyo ng itlog, lugi ka. So, kung mag-start, dapat mataas ang production mo, mataas ang presyo ng itlog. Alamin mo yun. Yun ang alamin mo sa kalendaryo. Ngayon, ang sasabihin ko, June hanggang March, peak season yan. So, ang ginagawa namin, nagpapasok kami ng June, and then kinakalas namin ng March. 10 months lang namin pinapaitlog. Pero actually, that's about 70 to 75% daily egg production pa. Kumikita pa siya. Kaya lang, kailangan namin ipahinga yung aming building. Kailangan namin siya linisin. Kailangan namin magpalit. So, hindi naman po pwedeng pagka tanggal mo ng pugo, lalagyan mo na kagad yan. Papahinga namin, ililinisin namin yan for 1 week, ipapahinga for 1 month, and then, tsaka namin lalamanan after 1 month. Pag 10 months na siya, mag-start ka naman compute. Kumikita pa ba ako? Yung pinagbebentahan ko ba ng itlog, enough pa, pambili ng feeds, may natitira pa sa akin, masaya pa ba ako? Pag masaya pa, tuloy pa. Pag hindi na masaya, benta mo na, ikalas mo na. Pag tingi, 7 pesos, pero pag wholesale, 3 to 4 pesos lang. So yon, extra income yon. Extra income yun, after mo pa itlogin. Ang isa pang extra income dyan, is yung ipot ng pugo. Pwede mo yung ibenta, yung ipot ng pugo, 25 per sack, dry. Isa pang extra income, yung mga sako ng feeds. That's 10 pesos per bag. So, kung makaipon ka ng maraming sako, mabibenta mo pa sila. So, yun mga extra income ng quail, hindi na namin sinama sa feasibility study namin.